May chance pa ba na mabuo ang isang tao kung galing siya sa isang broken family? Yan ang pag-uusapan natin ngayon sa ating episode sa Changed by Faith. Kasama po ninyo Cheska San Diego Bobadilla. At may makakasama tayo, mag-share ng kanyang kwento. Kasama natin si Theng Arcilia. Theng, welcome at happy kami na nakasama ka namin ngayon. Thank you, Ate, for the privilege. And also, it's my first time, but sobrang grateful for you, Ate, na ma-invite po ka dito. Oo. So ngayon, ikaw ay nagtatrabaho na, nag-aaral pa, working ka na, may career? Yeah, mukha lang akong estudyante, pero I'm working. I'm 31 years old, and currently, I'm a campus missionary sa isang church. Okay. So mga ilang years mo nang ginagawa yung, kumbaga, profession na yan? Yeah. So, nag-start siya way back 2018. So, siguro around 7 years to 8 years Oo, na. so bago mag-pandemic, Bago yun na yung mag-pandemic. ginagawa mo. Okay, konting background lang tayo, medyo re-rewind lang tayong konti. Ngayon kasi, I'm sure marami ka nang maikikwento maya-maya sa ano na yung mga pinagkakaabalahan mo, ano na yung mundong ginagalawan mo. Pero, prior that, anong itsura ni Theng growing up? Yeah. Siguro balik lang ako sa kung saan ako nagsimula, Ate, na literal na pamilya. I grew up sa isang literal na pamilya na nagsusurvive sa life. And hindi man ganun yung kinalakihan ko pamilya na may golden spoon or well-off. But literal na pamilya na nagsusurvive sa buhay na nag-i-strive ko ano ba talaga yung life. May mga pinagdadaang problema, may pinagdadaan ng struggle, especially sa aming sa pamilya namin na gusto namin maabot din yung kanya-kanya naming mga pangarap. Oo. Ilan kayo magkakapatid? So, 5 kami. So, nag-iisa akong lalaki sa pang-apat. Tapos, puro mga babae yung kapatid ko. Oh, surrounded by Yeah. Roses. Yeah. Ako yung thorn sa rose. The thorn among roses. So, sabi mo kanina, the usual, typical na pamilyang Pinoy. Hindi naman well-off. Sabi mo, hindi naman sobra-sobra. Pero may mga pagkakataon na syempre, mararanasan natin, minsan may kulang. Yeah. Kailan naging hindi normal ang normal na pamilya? Well, ang growing up, Ate, ang pinakalagi kong natatandaan is lagi lang ako kasama ng nanay ko sa bahay. Tapos yung tatay ko ay working sa Manila at that time. Pero dumating ako sa point na siguro around high school na napapa-confer na ako sa na nagkakaroon na ako ng friends, nakapunta ako sa bahay nila, nakikita ko yung pamilya nila. Hanggang sa nagkakaroon ako ng comparison na parang hindi ganun yung pamilya ko. Katulad ng, ano yung mga nakikita mo siguro, sa kaklase? In terms siguro of family-oriented, Okay. family orientation or family, may mga naging friends ako na close sila sa family. Nakikita mo na hindi sila nahihiya to show their love to one another. Oo. Yung affections and all. And hindi ako lumaking gano'n na close sa pamilya ko. Hindi kami lumaki na nagkikiss, nagbabay ng I love you and all. Kumbaga literal na parang nag-exist ka lang sa mundo at that time. Okay. So kumbaga parang pagka nakikita ko yun sa ibang mga pamilya at that time, parang hindi siya normal sa akin kasi hindi ko siya kinalakihan. Na kumbaga parang for me, normal yung kinakatayuan ko sa family na kahit wala kaming I love you, wala kaming ganong affection sa isa't isa. Okay naman, di ba? Well, I think siguro nung time na yun lang din yung nakikita ko environment din sa paligid. Oo. Pero nung nakakita ka na, ay bakit sila ganun? Bakit parang ang sweet nila, ganun. At saka ka na nagkaroon ng mga thoughts na meron palang ibang setup. Yeah. Ate. Nag-start siya, high school ako. Ilang taong ka nun? I think I was, 15, 16 years old at that time. Okay. So, yung ganong edad, more than ang nakita mo na ang laki ng bahay nila, nung ibang kaklase ko, parang, ang TV nila, ang laki ng TV, may aircon. Hindi yun ang nakita mo sa mga kaklase mo. Dumating ka sa point na meron ako isang friend na nag-reach out sa akin na tinuturuan niya ako mag-gitara. Okay. And hindi ko alam na he is living in a Christian family setting. Okay. And for me, lumaki sa ibang religion, weird yun sa akin na ibang religion or anything. So, okay. Pero doon ko nakita na
nung ini-invite nila kami sa bahay nila, okay. But ganun yung parents nila on how they treat their child Mhm. with love, care, and everything. Hindi ko naman sinasabing hindi ko yung naranasan. Oo. Kumbaga parang iba lang din talaga yung way ng mga na-experience ko sa buhay kasi iba yung setup talaga namin, the way na Mhm. hindi naman kami Christian before. Okey. Na-encounter ko rin na may mga taong ganun. Siguro Mhm. parang nagkaroon lang ako na baka iba lang talaga kami. Pero Okey. dumating ako sa point na parang I'm seeking more about it. Na Mhm. nagkakaroon din ako ng idea na I want to have a family like that one day. Hmm. Na nakikita ko. Kaso nga lang, saan ako magsisimula? Saan nila sinimulan yun? Oo. Hanggang sa dumating ako sa point na nagkaroon ako ng discovery na they are speaking about God sa family nila. Kasi madalas ka nilang ini-invite sa bahay, yung kaibigan mo. Yeah, Lagi kang pinapapunta para maggitara kayo. Nag-gitara. Tapos Okay. naggigitara sa church that time kasi pastor Mhm. yung tatay niya. Pero that time kasi pag Okey. sinabing pastor and or Christian, hindi ganun yung tingin ko. Kumbaga normal lang din silang mga tao and all. Okey. Pero in terms of value, in terms of character, sobrang importante na madaanan pala yun ng isang bata na bata pa lang siya. Okey. Na nanggagaling din mismo sa mga magulang nila. Hindi Mhm. dahil hindi alam yun ng mga magulang ko. Pero is there something na merong something sa kanila na gusto kong i-discover paano sila nagsimulang ganun. Oo. Ano yung So, mga na-discover mo? Ano yung mga na-observe mo? Kasi siyempre sa unang punta mo sa bahay, kumbaga glimpse pa lang yung maano mo, yung ma-experience mo. mm, Pero yung nadadalas ka na doon kasi nagtuturuan nga kayong tumugtog ng yeah. gitara, ano pa yung mga na-observe mo na parang medyo consistent sila, ah? Yeah. So, siguro mas na-encounter ko siya kung paano ako i-treat ng friend ko that time. Paano ka ba niya Kumbaga kasi, i-treat? ako kasi, lumaki kasi ako sa, na naghahanap ako ng validation, naghahanap ako ng respect, naghahanap akong ma-feel din na, i-treat ako kung paano tinitreat yung iba na may value and all. Mhm. And sometimes pumupunta ako sa ibang influence ng mga group of people, especially, like ko to na ikwento sa mga nililid ko mga bata na I'm a fraternity man. So, Okay. kumbaga, doon ko siya hinihingi yung mga validation na yun, doon ko siya Mhm. hinahanap. Hanggang sa may mga na-encounter ako na, siguro nila't din ni God na may ma-encounter ako ng mga kaedad ko na Mhm. iba yung kinalakihan nila, hindi dahil iba sila. Oo. Pero there's something in them na hindi ko alam. Alam mo, just to manage din yung expectations at saka yung, 'di ba yung pananaw ng mga nakikinig sa atin, nanonood sa atin. Ang typical Filipino setting, Yeah. hindi tayo appreciative. Yeah. Lalo na sa pamilya, hindi tayo pinalaki, sabi mo nga hindi tayo pinalaki na nagsasabi ng I love you Yeah. mommy, 'di ba? Kahit mahal na mahal kong nanay ko, mahal na mahal kong tatay ko, pero parang ang hirap sa atin. Tsaka jahe, 'di ba? Jahe. Parang nakakahiya siya. Parang Parang hindi. nakakahiya at hindi nga tayo sinanay Mm. growing up na nagsasabi ng gano'n and even saying sorry. Yeah. Even sa mga magkakapatid, Mm. away-away, usong-uso 'yan, 'di ba? Hindi Mm. mawawala sa magkakapatid. So gano'n yung ibig mo sabihin sa typical Yeah. family. So ano 'yun na-observe mo na verbally sinasabi talaga nila na I love you? Yeah. Verbally. Kumbaga parang, hindi siya normal for me. Kasi the setting na kinalakihan ko, hindi dahil hindi namin alam yun. Mm. Pero kumbaga parang for me, normal na hindi kayo nagpapansin ng mga kapatid mo. Normal na Oo. nandiyan lang yung parents mo, you're just existing, Mm-mm. papaalam ka and all. Kumbaga parang ang kalimitan ng ideal view of family mo, kalimitan ko nila yung mga napapanood mo sa television, kung ano yung Mhm. napapanood mo, Pelikula. influence sa mga pelikula and Mm-mm. all. Kumbaga, but the thing is, bilang parte ng pamilya, naghahanap ka ng more na parang hindi ito yung totoong original design ng family. Mhm. Then, kumbaga parang bata pa lang ako, dumating ako sa point na I want to seek that. I want to Mm. know more about it. Kasi, kung hindi ko alam yon, dumadating sa point na mapapaisip ka na magkakaroon ka rin ng sariling pamilya. One day. At meron ka ring part na gusto mo one day ganito yung pamilya mo. So pinangarap mo 'yun? Yeah. Nung nakita mo sa kanila na, ay gusto ko 'to, pagdating ng panahon na ako na yung magkakaroon Yeah. ng pamilya. Sabi mo kanina yung validation, isa pa 'yan
Sa hindi Mm. uso sa pamilyang Pilipino na parang, Mm. "Uy, good job ka sa ginawa mo Yeah. kanina." Sasabihin mo sa kapatid mo or even yung ano, siguro 'pag graduation or Mm. nakakuha ka ng medal, makikita mo yung katuwaan ng Yeah. mga mahal mo sa buhay. Pero yung the fact na verbally sasabihin, Mm. parang hindi nga tayo, Yeah. gano'n. Tapos ang personality mo ba katulad ng ilan na ang mga personality ay sabi nga nila yung love language Mm. mo, validation and yung naa-appreciate ka? Yeah, Though, discover ko lang siya nung nagkakaroon ako ng mga influence sa labas. Pero Mm. one thing na na-realize ko, ang love language ko talaga is touch. Dahil Oh, ginagawa siya lagi okey. ng nanay ko. Though hindi siya verbal on it, pero Talaga? he is showing love for me by hugging me, Oo. by Malambing malambing, gano'n, parang gano'n. oo. Kumbaga parang yun din yung nagagawa ko before na, okay, this is how I show my love to other people. Pero yun pala kahit though na-realize ko rin na kahit iba yung family settings ko sa family ng iba, Mm. even though hindi nila nabe-verbal yun, they are showing it in their own way kung paano Oo. nila yung mapaparamdam sa akin. Okey. But the thing is, sabi ko, gusto kong makita kung ano ba talaga yung design ng pamilya. Kung Mhm. ano ba talaga yung POV na pagka nandun ka na talaga sa kung ano talaga yung original design for it. Okey. Hanggang sa makita ko na merong mga comparison na iba yung kinalakihan ko, iba yung influence, mas na-influensyahan ako ng mga tao sa labas more than my family. And kung ano Mm. yung mga nakukuha ko sa labas, yun naman yung naiuuwi ko sa bahay. So Correct. dumadating sa point na na-influensya ng kaya laging may mga alitan, kaya laging may away sa family, Mhm. especially sa mga kapatid, sa magulang. Hanggang sa nakita ko rin siya sa parents na alam ko I have parents, pero hindi ko rin naman sila masisi in a way kasi wala ding nagtuturo sa kanila on how to do it. Mhm. Hanggang sa dumating na nga yung broken family, Oo. naghiwalay yung parents ko and all. Kumbaga, even yon ate, even yung time na yon na parang nasa side lang ako na pinapanood ko yung mga nangyayari lahat sa family. Merong thoughts sa isip ko na normal lang yan. Normal lang na may broken Okey. family sa mundo, normal lang na yung pamilya ay hindi ganito Ayos? kaayos, na Mm. normal na kasi tao, eh. Kumbaga parang, may thoughts lagi na, inaano sa isip ko na everything is normal. Pero yung Mm. everything is normal na yon is makaka-feel ka ng something na nauubos ka. Anong edad 'yan? Siguro Na nakita mong teenager. oo. Kumbaga Kasi yung kwento ng mga ano, ng mga, kabataan na naghiwalay ang parents nila, naging broken family sila at an early age, mm, medyo naaalala na nga nila, eh. Pero mm, yung teenager ka, naintindihan mo na yun, yeah, 'di ba? mm, So, ano yung mga na-witness mo na ano ba yun, parang sinasabi mo na lang ba sa sarili mo na, "'Di, okey lang 'to." mm. Kumbaga parang false validation sa sarili na para lang masabi mo na okay lahat at magkaroon ka ng peace. Pero it just will give you relief more than freedom. Relief na para kang nagpapatay-malisyo na lang na okay lang lahat. Okay lang lahat. Normal 'to, nangyayari din 'to sa iba, nangyayari 'to sa mundo, ganito yung mundo and all. Mm. Pero mapapaisip ka rin na it's not something normal na gusto kong mangyari sa buhay ko. Mm. Hanggang sa dumating ako sa point na, ayun, may mga nag-reach out sa akin mga tao nung nasa school ako nung college part na. Oo. And, ayun, marami silang in-influence sa akin, especially in terms of family. Na na-open Mm. yung eyes ko na, okay. Ito pala yung matagal ko nang sinisik simula nung bata ako na ngayon ko lang siya naintindihan. Oo. Na, But it came years after, 'di yeah. ba, na magkaroon ka ng experience na unti-unti nabe-break yung family ko until Mm, sabi nga nila ang tawag is naging broken broken family family. kami. Nung teenage years ka na na-e-experience mo 'yan, of course ang mga anak kahit teenager ka na, medyo helpless, eh, kasi parang it's Mm, out of my ano naman, eh, it's out of my control, eh. mm. Kung ano man yung nangyayari sa level nila, ano yung mga tumatakbo nun sa isip mo? Well, nung time na yon, isa ding parang normal na estudyante, it's normal na teenager. Kumbaga parang nagbi-view ka ng future lagi. Nagbi-view ka ng mga dreams mo, nagbi-view ka So, hopeful ka pa din? hopeful, Kahit na hopeful. ganun na yung Yeah. nakikita mo sa Yeah, bahay? kumbaga Okey. parang kung nakikita ko 'to sa iba, posible kaya 'to sa'min? Okey. Posible kaya 'to na ma-experience ko rin kahit medyo paedad na ako, papunta na ako Mhm. sa early 20s years and all na
posible ba siya? Kasi kumbaga parang pagka naging broken family ka at na-experience mo yon, ang nakikita kong pattern na ipapasa mo siya sa generation din na sa'yo, sa magiging anak mo, sa mga anak ng anak mo. Hanggang sa parang kung titingnan mo, hopeless siya, na wala nang escape out, wala nang out of it, na hindi ka na makakalabas sa sitwasyon na yon. Pero isang literal na bata na nangangarap na one day gusto kong maging iba. Oo. Or kung hindi ko man magawa sa pamilya ko ngayon, pero once na ako nagkaroon ng pamilya, gusto ko siyang gawin. Pero nandun din sa part na kaya ko ba? Kaya ba? Kaya ba namin magkaroon ng family na nasa ideal na iniisip ko? Kung paano rin sa akin tinuturo ng mga bago kong mga taong nakakasalamuha. Kung ano yung pamilya na dapat. Oo. Na nakikita. Yung realization na yan, dumating ng mga panahon na minsan magigising ka na sa katotohanan, sa realidad na ako na lang ang lalaki ngayon sa pamilya. Sobrang, so yun yung part na puro mga babae kapatid ko, tapos 5 kami. Tapos nanay ko din and all. Doon ko nakita na talagang in terms of problem, in terms of conflict, in terms of tension sa family, kailangan talaga may lalaking tatayo. Ikaw na yon. Yeah. Yeah. Kaso nga lang, ang limitation ko noon, bata ako. Hindi ako papakinggan ng nanay ko, hindi ako papakinggan ng mga kapatid ko kasi mas ahead sila sa akin. But dumating ako sa panahon na, eto ate, may narinig akong podcast from a pastor na yun yung mga early months ko na nire-reach out na ako sa school that time ng someone na hindi ko kilala, na bigla na lang dumating sa paligid ko na nagbibigay ng time sa akin na nawiwirduhan ako na even yon hindi normal sa akin yun na may mga taong nagsispend time for me and nag-i-invest for me and all. Then sige, kahit hindi ako comfortable doon, okay, let's try it. Then may narinig ako sa podcast na sabi doon, as a man, we are called to become a man that can make a family whole. A man that can make a woman safe. Tapos puro mga babae pa yung kapatid ko at that time. A man that can make a family whole. A man that can make a woman safe. A man and woman that can make a child confident. Na yun yung, sabi ko, yun yung hinahanap ko na buong buhay ko hindi ako confident. Kumbaga parang hindi ko siya napaprocess noon, hindi ko alam yung right words. Pero lumalaki ako na ang epekto sa akin ng broken family. Hindi ako confident sa buhay. Hindi ako confident humarap sa ibang mga tao. Hindi ako confident magka-girlfriend. Hindi ako confident na ito yung background ng family ko and all. Kumbaga parang until now nagre-resonate sa akin yun. Years na yun ate Bata pa ako nun. I think I'm 19 years old or 18 years old at that time. A man that can make a family whole. A man that can make a woman safe. A man that can make a child confident. And a man that can make a community strong. Doon ako nabuhayan na there's something more na pwede mong gawin sa buhay. At malalaman mo lang yung purpose na yon kung may mga tao din na magtuturo sa'yo sa purpose na yun, papunta doon. Bago dumating yung sinasabi mo na, bigla na lang dumating tong tao na to, stranger, hindi ko nga kilala, tapos hindi ko maintindihan ba't nagsispend time sa akin tong tao na to. Naghanap ka pa ng iba na matatakbuhan in a sort of way? Yeah. Ang una kong tinatakbuhan is something na fraternity group. Okay. Kasi manly tsaka brusco yung dating. Mga Brad. Kumbaga parang mga Brad. Kumbaga parang may part sa akin na kailangan kong patunayan na lalaki ako. And what I found out to that group is lalaki ka pag marunong ka mambugbog. Lalaki ka pag may bisyo ka. Lalaki ka pag marami kang girls. Kumbaga parang there's sophomore ka na, wala ka pang girlfriend. Okay. Yung mga gano'n. The pressure like that. And lalaki ka pag marunong ka makipag-sex. That's the world shows that you are a man. And there's something in me that time na may pressure to do it. May pressure to be one of them. May pressure na makisama. May pressure to be like them. But there's something in me na thankful ako kay God na bakit ayoko nun. Okay. Nadito ako sa group of people na to kasi may hinahanap akong something in me na
kala ko makakapagbigay siya ng benefit sa akin Mhm. at saka purpose ko sa buhay. Hanggang sa may mga tao na hindi ko kilala. They are just reaching out to the school at the time. And they're giving time and gusto ko makilala and all. Mhm. Kumbaga parang Nasaan ka nun, nung time na yun? Kumakain ka ba sa canteen lang? Very random yeah, day? nag-search siya sa sa school mismo. It's my friend. And they are talking about this kind of church. May church sa ganito, ganyan. And they're inviting us and all. Hanggang sa tinry ko once. Okay. Tapos hanggang pagpunta ko doon may mga tao na Lumapit sa'yo? lumapit sa akin. Mhm. Tapos pag nasa school ako, pinupuntahan nila ako. Hindi na yan yung friend mo? Hindi na to. Kumbaga Okay. parang Ibang tao mga na to? ibang tao na ahead yung age sa akin and all. Pero dumating sa point na parang this time gusto ko to. Na kumbaga parang may naririnig ako ibang words na hindi lang words ng mundo. Hindi lang words of brokenness, hindi lang words. Kasi galing na ako doon sa ganung setup. Kumbaga parang walang ibang ma-offer yung mundo kung hindi brokenness. Mhm. But this time, I hearing something words that gives life to me. Okay. And sabi ko, siguro ito yung matagal ko nang hinahanap. Hanggang sa I found a church family Mhm. na thankful ako na bata pa lang ako. They really, syempre pagka ganong edad natin, matigas pa rin naman ang ulo. May mga practices at saka mga habits at saka mga kinalakihan mo, upbringing, na dala-dala mo pa rin, nakala sa'yo, kala mo for you is normal and all, na unti-unti mo na-unlearn because of people na dinidisciple ka sa mga So, area na yun. process talaga siya? Process talaga siya. Okay. Hindi siya something na overnight na instant overnight okay lahat. But I'm thankful na may mga tao palang ganun sa mundo na willing to journey sa mga tao na hindi nila kilala. Walang kapalit? Na walang kapalit. Kumbaga parang ganun kasi yung thinking na you're investing in me kasi I think baka may kailangan ka. Pero thinking, wala naman akong ma-offer. Sino ba ako? Parang ganun. Ano bang meron ako? Ano bang meron yung setup yung family ko? Kumbaga, kung ako yung magre-reach out sa ibang mga tao, reach out ko yung mga pamilya na kilala, pamilya na may name, may status and all. Pero me, anong Kaya kailangan? napapaisip ka? Ano kailangan mo sa akin? Hanggang sa nagkaroon ako ng setup na nakita ko yung POV, bakit sila nagre-reach out ng mga kagaya ko. Okay. Ngayon, naiintindihan ko siya. Okay. And doon ko na found out na ang matagal na wala ang isang pamilya, hindi dahil kasalanan nila. Kasi hindi pa nila nakikilala kung sino ba talaga yung source ng lahat. Okay. Nung nakita ko yon, sabi ko may ganito palang komunidad na iba sa kinalakihan mo, na iba sa pinopromote ng mundo, na ang ginagawa ng mga taong to, they are washing the feet of one another. Pag sinabing washing feet, you are serving other people na walang kapalit. And na-experience ko siya to that community. It's a church community. Na doon ko naintindihan na yung generation na kinalakihan ko is a fatherless generation. Not literally, sabihin natin, hindi pa doon sa literal na dahil from broken family, hindi ako lumaki na dyan yung tatay ko. Pero fatherless in a meaning na may totoong tatay ng lahat. May someone na tatay ng lahat. And I'm living in that generation, in a fatherless generation. Na na-found out ko na bago pala ako magkaroon ng mga magulang, merong isang taong matagal na akong hinahanap. And that is God. That is God. Na doon ko nakita na may hope lahat ng mga tao kasi if I am living in bitterness and I'm living in offenses, I'm living in
walang direction na buhay. Tapos, sisisihin ko yung magulang ko because they're not giving that to me. Then doon ko na-realize na hindi ko pala sila masisisi kasi kailangan din nila ng tatay. Correct. Mm. Then doon ko na-found out na meron pala akong magagawa. And laging ko sinasabi yun na we are called to become a man that can make a family whole. And that time na narinig ko yun, sabi ko, Lord, gusto kong gawin yun. Ito yung gusto kong gawin. Ito yung gusto kong gawin. Kung wala pa akong pamilya, can I try sa sarili kong pamilya? Mhm. Na dumating ako sa point na yung ginagawa sa akin ng ibang tao na ni-reach out ako, dinidisciple ako, mini-mentor ako, ginaguide ako sa life, not sa brokenness. Dumating din sa point na ginagawa ko na rin siya sa iba. Especially sa mga kabataan. Mhm. Na ang point ko dati, ito yung hinahanap ko nung kabataan ko na wala akong, hindi ko mapuntahan or hindi ko mahanap. But this time, I wanna do it. Mhm. Ako yung gagawa Ako naman yung ito. gagawa nito. Yung ginawa sa akin ng ibang mga tao. Then dumating sa point na sobrang akong passionate to reach out for other people, for them to introduce to their father because they're living in a fatherless generation. But dumating ako sa point na nasa church ako and nakakita ako ng mga buong pamilya. Nasama-sama sila nag-church and worshiping together to God. And sabi ko, baka pwede rin. Mm. Baka kung nagagawa ko sa iba, baka kaya ko nang gawin sa pamilya ko. Your own family na ito yung nanay Yeah, mo. nanay ko, mga kapatid ko, mo. Okay. and all. Then, dumating sa time na, that time, way back 2016 to 17, yun yung mga early church days ko na I'm praying na, Lord, I want them to be part of this community. Mm-mm. Na hindi dahil, bakit ko sila sisisihin sa isang bagay na hindi rin pala nila alam. Na we can found it kay God na magbibigay ng clarity ano yung pinakasitwasyon mo sa buhay at kung ano yung kailangan mo. So, ikaw yung unang nakakita ng sitwasyon na hindi lang pala ako nakakaranas ng gato na Yeah. literal wala akong tatay, pero itong generation kung saan ako kabilang is a fatherless generation. But the word of God assures us, Psalm 68 verse 5, ang sabi doon, God is a father to the fatherless and He is a defender. Yeah. So, yung palang na pag wala kang tatay na literal or may mga kwento na present naman ang tatay. Pwedeng LDR, di ba? OFW or kung saan man. Or present, physically present ang tatay pero baka walang guidance. Baka may hinahanap sila sa tatay nila. So, matatagpuan nila yon sa tatay nating lahat. Yeah. Mhm. Kay God. And ang pinaka-effect nun sa buhay ng isang tao is something kapag nalaman mo yon at nakita mo yon. Magkakaroon ka ng new way of life and new way thinking na hindi ka na nabubuhay sa traumas, hindi ka na nabubuhay sa mga regrets from the past, hindi ka na mabubuhay sa mga backgrounds ng mga names sa ng mundo and all na naglilimit sa iyo to do more and to have purpose in life. Na doon mo makikita na, actually, so, lagi ko tong keep verse na to, what the enemy meant for evil, God meant it for good. Now, we are living in the fatherless generation because the world intend to destroy everyone, especially family. Kasi kung titingnan mo ate, di ba, lahat ng mga tao gustong baguhin ang mundo. And we want to change the world, but the world consists nation, and nation consists communities and society. And the basic unit of the society is family. So if you want to change something, ang kailangan unang mabago ay pamilya. And yun yung nakita kong POV na, Lord, I want to be part of it. I want to be part of it na kahit, alam mo yun, kahit piso-piso lang. Kahit unti-unti lang. Kahit tingi-tingi muna. Kahit, I will do my part. Kahit one student at a time, one family at a time, it can really bring change. Not just change here in the world, but also eternal change for them. Oo. And one thing na I'm sure, ate, sobrang posible na buuin uli ang isang bagay na nasira. Sobrang posible. At magiging posible lang yon kung babalik at babalik ka kung saan ba nagsimula yung lahat. Kailan nahalataan ng pamilya mo na, okay lang ba si Teng? Parang may mga iba siyang ginagawa. Parang may something.
Nakakatawa 'tong part na 'to kasi nung I'm trying to reach out my family, nung nalaman nila nagcha-church ako, it's my ate. And sabi niya, "Pa-Jesus, Jesus ka, hindi ka naman marunong magligpit." Alam mo yun, kumbaga parang Typical. typical na maririnig mo sa pamilya na you are trying to change something. Pero kahit ganun ka, ano yun, ang laki ng ano, no? Ang laki ng part na Impact parang sa'yo. impact sa akin na parang baka parang napanghihinaan ako ng loob na hindi ko kaya. Pero doon mo makikita na kahit hindi ikaw yung gagalaw pero makikita mo din na nag-i-speak din si God sa mga kapag pinagpe-pray mo yung mga tao. Mare-reject ka nila, mare-reject nila lahat ng sasabihin mo, mare-reject nila yung actions mo and all para i-reach out sila, para ilapit din sila kay God. Pero hindi nila mare-reject yung prayer mo. Never. Hanggang sa doon ko nakita na, sumasama na, in-invite ko si ate, sumama si ate. Tapos nung in-invite ko si ate, pagdating niya doon sa church, may someone siya nakakilala na matagal na niya na rin friend from childhood. Sabi ko, Lord, grabe. Kumbaga parang hihilain mo na lang talaga sila pero you prepared everything na para unti-unti ko ma-experience yung restoration na yun. Hanggang sa dumating sa point na all of us, we committed our lives to Jesus. All of us, my ate, my sisters, and my mom that time, we surrender our life to Jesus. And doon ko nakita na possibly palang magkaroon ako ng pamilya na nakikita ko sa mga kaibigan ko noon. We say, I love you. We say, sorry. Pwede palang magkaroon ng bahay na hindi maingay dahil sa away. Pwede palang magkaroon ng pamilya na we are taking care of the needs of each other. Na hindi ka nakapokus sa sarili mo lang goal kasi may sarili kang buhay. And one thing na calling na binigay sa akin, your first calling and your first ministry is your family. So, hindi mo na pala kailangan intayin na magkaroon ka ng sarili mong pamilya para mag-start. Yeah. No? Yun yung nakikita ko dati ate na baka bawi na lang ako sa Own family. Sa own family. Oo. Pero yung family na meron ka ngayon, that is your first mission field. And dumating sa point na yung father ko, eto ate, pinaka-challenge sa akin. Way back 2018, umuwi siya sa amin. Yun yung time na nakikita ko na yung progressive life sa family ko. Yung okay yung na blessing, yung Oo. okay and all, kumbaga yung harmony, na nag-church kami. And even them, meron na rin silang POB ng sarili-sarili nilang buhay pagdating sa pamilya and sa mga pangarap. Hanggang sa may time na dumating na nakatayo lang ako doon sa bahay namin. Tapos bumukas yung pinto. Tapos pagbukas ng pinto, pumasok yung tatay ko. Walang abiso whatsoever. Walang abiso. Tapos, ang una kong naramdaman, gusto ko siyang sapakin. Lumabas yung galit. Lumabas pa rin. pain. Kumbaga parang, I'm praying for this, pero parang, bakit ito yung nararamdaman ko na yung mga gusto ko siyang sisihin sa lahat. Parang gano'n. Pero doon din papasok yung leading of the Holy Spirit na this is your prayer. Pinag-pray mo to, di ba? This is your prayer. Tapos ang una kong ginawa, hindi ko siya pinansin, lumabas ako sa bahay tapos umiyak ako. Then one thing, nung lumabas ako ngayon, ang word ni God sa akin, this is your prayer. Then do it. Do it. You want to be a man that can make a family whole, a man that can make a woman safe, a man that can make a child confident, a man that can make a community strong. This is the right time to do it. Then what I first did, I get my 1-to-1 booklet. yun yung tinuturo sa amin sa church. And I approached my father na kailangan niya rin ng tatay. Kung paano ko na-found out yung tatay na yun because we are living in a fatherless generation. Hindi mo masisisi yung mga magulang mo kung hindi nila agad-agad nabigay yun. Kasi sila din kailangan din nila ng tatay. Kailangan din nila ng someone who will gonna father them, someone who will cover them, someone who will make them confident in life. Na doon ko na-realize na bakit ko sinisisi yung mga taong to na pareho lang kami ng hinahanap. Pareho lang kami ng sinisik. And that is the time I shared Jesus to my father. That time. Grabe. ang hirap, kumbaga, the forgiveness, Yeah. the humility.
na na-experience mo at that very moment? Kasi sabi mo nga, Lord, di ba hiningi ko to? Tapos nung binigay mo, bakit ako galit? Yeah. Bakit masama yung loob ko? So, sa mga ganong sitwasyon, alam mo na lang na hindi ikaw yun. Yeah. Kumbaga, dadating pa rin sa point ate na hindi kasi namimilit si God eh. Kumbaga parang doon ko rin na na God will gonna give you all the truth that you need. God will gonna give you the truth that you need to love other people, you need to forgive other people because that is the gospel, to serve them. But at the end of the day, kung ano yung tinuro sa akin ni God, love cannot be forced. I can give you all the things that you need, but you cannot force love. That love, you need to choose it. And that time, ang pinakamagandang pipiliin ng isang mga pinakamahalaga at pinakamagandang piliin ng isang tao ay pagmamahal. At kasama na doon lahat, pagpapatawad at pagsisilbi, pagbabawash ng feet ng ibang mga tao. And that time, kung paano ko naramdaman to, I received Jesus Christ as my Lord and Savior. My father needs it. And after noon, nung winantuan ko siya, tapos yung mga kapatid ko nasa kwarto na nakasilip. Okay. Then, nung inas ko yung father ko, Pa, are you receiving Jesus Christ as your Lord and Savior? Then he said yes. Tapos nakita ko yung iyak sa mata niya. Tapos yung mga kapatid ko nagtatalunan dun sa likod na, and all. Then hanggang sa nakasama na rin namin siya sa church. Nakamit. Tapos ito yung maganda, nakamit siya ng mga katulad niya rin, na yung pinaka-group niya is same father, na same niya na experience, na ganun din yung ginawa. Okay. And doon siya nakakita rin ng restoration na kung itong mga to ni-restore ni God, God can restore me also. But the time, after that, nung na-experience ko ate yung buong pamilya for 1 week. Because that very week, namatay din yung father ko. Oh. Yeah. Dahil? Na-stroke siya. Yun pala, nung umuwi siya sa amin, marami na siyang episodes ng strokes and all. But one thing, nung namatay siya, dinala ko siya sa hospital, nayakap-yakap ko siya nasa kotse, kami may naghatid sa amin and all. Nung nandun na siya sa hospital, hindi ko alam kung may awareness siya, kung naririnig niya ako and all, kasi parang ICU na siya at that time. Dumapit lang ako sa kanya, inawakan ko yung kamay niya. Bumulong ako sa kanya. Pa, you already received Jesus Christ as your Lord and Savior. Kung ano man mangyari ngayon. Kung hindi mo na-experience yung magandang buhay dito sa mundo, may experience mo yung pagdating ni Jesus. And that is the hope na meron tayo. And that is the hope na you said yes to it a week ago. And that time, nung namatay na rin yung tatay ko after ilang days, then sabi ko, Lord, di ba, ito yung answered prayer na buo yung family and all and everything. And pina-experience siya sa akin ni God for 1 week. Pero one thing is sure na reassurance sa akin ni God. May experience mo siya uli pagdating ko. Naniniwala ka talaga sa perfect timing. Yeah. And naniniwala din ako, ate, na one day, everything is temporary in this world, even your family, even your career and everything, even this world. And dadating yung panahon, God will gonna restore everything. He will restore my family again. And that time, doon na ako nag-enter into a campus ministry na this time, kung nagawa ko siya at na-experience ko siya kahit 1 week, naniniwala ako, marami akong malilid na mga kabataan na may experience nila yon for their lifetime. Baka may mga nanonood sa atin nakikinig na hopeless na. Alam mo yun na di na yata mabubuo yung family ko. Yeah. And it's beyond my control. Ano yung pwede mong sabihin sa kanila? Yeah. Una, there's always hope. And that hope is a person, and that is Jesus. And only Jesus can restore everything. But marami din pamilya na dumadating sa point na feeling nila hopeless state na yung sitwasyon nila or hopeless na. But one thing is sure, once na dumating sa point na found out mo, nakita mo, actually, hindi siya nakita mo eh. Ikaw yung hinanap ng tatay na yon, ng tatay ng lahat. At kung hindi mo na-experience yun, si God yung magpapa-experience sa'yo nun habang nandito ka pa sa mundo.
Kung hindi mo na-experience yung pagmamahal na yun sa mga magulang mo, ipapa-experience sa'yo ni God ng buong buo. He will use other people, He will use yung mga anak niya rin na hindi mo kamag-anak, and they will gonna father you, they will give you all the wisdom that you need, they will guide you, they will bless you. And those people, hindi ka mahihiya because the life of those people na naging tatay ko din sa church, they are a love letter of God to me. And sa mga pamilya na feeling nila hindi na dadating sa point na mabubuo yung pamilya, ito yung pinaka na-discover ko. Ang pinaka-goal kasi hindi yung mabuo yung pamilya mo dito sa mundo. Yes, kung magkakaroon yun at it's a blessing for all of us. Pero yung pinaka-blessing is this, na yung buong pamilya mo, lahat sila, they are receiving Jesus Christ as their Lord and Savior. Kasi at the end of the day, we are believing na we have life after death and God will gonna restore everything. At kung hindi mo rin sila kasama doon at hindi rin sila na-save, hindi rin sila na-redeem. Kumbaga na-experience mo na ngayong broken family dito sa mundo, doon pa sa life, sa eternity, experience mo because hindi na-redeem yung pamilya mo. Kumbaga, ang family, nag-start siya kay God. Hindi siya something na na-discover lang ng tao na, okay, kakaroon na tayo ng pamilya or anything na gusto kong magkapamilya. Ang pinakaunang bumuo ng pamilya ay si God mismo. At lahat tayo malayo sa Kanya. Mm. Pero, kung gusto mong buuin lahat ng mga bagay at ma-experience muna dito sa mundo, ikaw muna yung bumalik sa Kanya. Mm. Para dun sa iba ting na, hindi, okay na ako. Kahit di na bumalik yung nanay ko. Di na bumalik yung tatay ko. Kahit broken family, okay na ako. Ayoko na silang makita. Hindi sa wala na silang pag-asa. Siguro kinain na ng hurt. Kinain ng offense, bitterness, anger, pain, lahat. pain. Anong pwede mong iwanan sa kanilang mensahe na baka sakaling makapagbigay pa rin ng hope sa kanila? Yeah. Ang pinaka gusto kong lang na i-share about it, what the enemy meant for evil, God will meant it for good. May mga bagay na na-experience tayo sa buhay, kalimitan hindi yun para sa'yo. Para yun sa maraming mga taong ma-encounter mo. Na kung dadating sa point na hindi mo siya na-experience, God will gonna use you para iparanas yun sa sarili mong magiging pamilya. At para iparanas yun na maiintindihan mo yung ibang mga tao kasi naranasan mo yon at you want to give them the answer to all of it. That's someone who can restore them, their family. And that is God. So, kung hindi mo siya na-experience, kung hindi mo na-experience yung ganong klaseng pamilya, dadating ka sa point na yung mga na-experience mo, yun yung magpifuel sa'yo at mag-empower sa'yo para wala ng ibang mga kabataan at saka mga tao na maka-experience na na-experience mo. Kaya siguro iba yung drive mo sa pag-reach out sa mga kabataan na walang ine-expect na kapalit na, di ba, you spend time, you spend energy, magko-commute, magdadrive, magbibigay ng oras, panahon, lakas. Kasi naranasan mo. Yeah. At saka mas mas maiintindihan mo sila kung ikaw mismo nakaranas naka-experience ng ganun. Kasi wala kang pakialam sa ibang mga tao, selfish, pinanganak tayong selfish dito sa mundo. And only God can turn something, can use brokenness into life. Only God can use something na walang silbi sa mundong to. Only God can bring it to life para i-bless yung ibang mga tao. Na kung hindi mo man na-experience tong bagay na to, what if pina-experience yan sa'yo ni God because gusto niyang tayuan mo yung calling na to na you will lead so many lives and family to become a man and woman that can make a family whole, a man that can make a woman safe, a man and woman that can make a child confident, and a man and woman that can make a community strong. Kung hindi man nangyari yun sa sariling pamilya, ang pinaka-joyful or may purpose na gagawin mo, ipagamit mo yung buhay mo kay God para hindi ma-experience ng ibang mga tao yung na-experience mo sa buhay. So kahit broken family ang pinanggalingan mo or nagiging broken family kayo ngayon, minsan ay alam mo yung nakikinikinitan na nila na mukhang magiging broken family, pwede pa ring mabuo. Yeah.
Yun ang pag-asa natin at na-experience yan ni Teng at marami sa atin ang naka-experience na rin yan kung paano binuo ni God, paano binuo ng pananampalataya at prayer, di ba? prayer. Yung ating mga pangarap na one day, one time, mabubuo rin yan. Hindi man dito, pwedeng dito, sabi nga ni Teng, it's a big blessing. One day, mabubuo One yan. day. Opo. Teng, maraming salamat. Thank you, ate, for the Thank you privilege. so Maraming much. salamat. Very personal pero powerful yung mga share mo sa amin ngayon. Yeah. And we are confident na ito'y makakatulong din sa mga listeners natin, sa mga followers natin, na baka similar yung pinagdadaanan. Maraming salamat sa lahat ng tumutok sa atin ngayon sa Change by Faith. Nakasama natin si Teng Arcilia na okay naman ang family, pero naging broken, pero naging whole. Yeah. Dahil sa Panginoon. Nakasama niyo rin po Cheska San Diego Bobadilla. Ito po ang Changed by Faith. Maraming salamat.